Magandang hapon mga kaligtas. So sa video ito ay magbibigay tayo ng reaction dun sa pinost ng isang member, no? Isa sa mga members ng safety group or FB safety group, no? Pero bago tayo magbigay ng reaction dun sa pinost ng ng member na 'yon, sa mga baguhang safety officer, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel po natin, yung channel po natin is Safety Engineer Vlad. Ang channel na ito ay para talaga sa mga baguhan or newbie na safety officers na gustong matuto regarding sa proper implementation ng occupational safety and health standard or ng mga safety sa ating workplace. At saka sa may mga gustong itanong tungkol sa occupational safety and health standard, mag-join lang po sa ating channel. Ang sa baba po may mark diyan na join lang po sa ating channel at pag-uusapan natin, at ako po mismo yung sasagot po sa inyo pag mag-message po kayo sa atin pong FB page. Ang FB page po natin ay same lang po, Safety Engineer Vlad. So mag-join po kayo sa channel po natin at try natin pong i-answer yung mga queries ninyo regarding sa occupational safety and standard. Okay? So, ang topic ngayon na pag-uusapan natin o magbibigay tayo ng reaction, ito ay tungkol sa pinost ni Sir Neil Mercado sa isa sa mga safety groups sa FB. So, ito ay tungkol sa job hiring ng isang nurse, and at the same time, hinahanap din o isa sa mga requirement din is dapat safety officer siya. So, ito po yung post ni Sir Neil Mercado. Basahin ko lang po. This is why HR also needs to understand RE 11058. Hindi nila alam na hiwalay ang requirement ng law for SO and OH personnel. So yun po yung yung post ni Sir Neil Mercado, which is sinang-ayunan naman po natin, kasi tama naman po na dapat maintindihan rin ng ating mga HR or human resource personnel ang regarding sa Republic Act 11058 or ang kanyang IRR or Implementing Rules and Regulations, which is yung pinalabas ni DOLE na Department Order 198 Series of 2018. So sa post ni Sir Neil, sabi niya nga hiwalay na requirement under the Republic Act 11058 or ang IRR nito na DO 198 Series of DO 198 Series of 2018, hiwalay po ang requirement ng nurse or the OH personnel sa safety officer. May isa pang nag-comment doon na para daw makalibre ang contractor or yung company or yung establishment, ayun na yung hinahanap nila, no? Ang safety officer, at the same time, pag nire-require sila ng nurse, yung hinahanap nila parang safety nurse na siya rin yung yung assigned safety officer, at the same time, siya rin yung designated na nurse ng company. So anyway, ang separate naman yung requirements noon, yung nurse at saka safety officer, kasi may separate din na training regarding that two personnel. Unang-una, yung safety officer, pag nasa construction ka, cost 40 hours dapat, or kung SO3 man yung hinahanap, dapat ma-meet mo yung requirements na to become a certified SO3, no? At saka yung nurse naman, pag ni-require ng isang establishment ng nurse, dapat yun nga, pag sinasabing assigned or OH nurse, hindi yun automatic na kapag nurse ka, is automatic OH personnel ka na. You need to undergo yung tinatawag natin na OH training for nurses, which is ang nagkakandak nun, isang UNAP. No? May UNAP training tayo for the OH nurse, no? Which is 50 hours yun. Nire-required yun as a prescribed training for the assigned OH nurse. Isa siguro sa mga dahilan, yun nga, tama yung isang comment na para makatipid, mag-hire na lang tayo ng safety nurse, siya yung safety officer natin, at the same time, siya rin yung assigned na nurse natin sa ating company kasi nire-required na tayo ng OH nurse. Pero, under the DO 198, which is the IRR nitong Republic Act 11058, separate requirements talaga yan. No, tandaan po natin, separate requirements yan. At during the conduct of inspection, hindi pa rin yan makakalusot if nakita na o na-verify ni inspector na bakit yung yung safety officer nyo, siya rin yung safety nurse nyo. Kasi magpe-present din naman kayo ng mga trainings at saka training certificates. Makikita doon na isang tao lang yung assigned safety officer
at saka nurse. At kahit nga safety nurse ka pa, na safety officer ka, and at the same time nurse ka pa, hiwalay talaga na requirements, separate person or separate personnel ang safety officer at saka nurse. Siguro pwede pa yung yung first aider at saka safety officer, pwede pa yon. Applicable lang yon sa mga micro establishment na ikaw yung safety officer at the same time ikaw yung first aider, lalong-lalo na if kakaunti lang yung mga personnel o mga workers ninyo, like for example 1 to 3. Pero pag marami na kayong personnel, wala tayong valid reason kung bakit iisa lang yung taong safety officer at saka first aider. Ganon din, isang tao lang yung safety officer at saka nurse. Mas lalo na kasi nga yung nurse at saka safety officer, separate requirement yun. Pero ang isa sa mga valid reason why dapat separate person yung assignment nung or yung safety officer at saka yung nurse, katulad na rin nung first aider, kasi nga for example, if iisang tao lang ang safety officer at saka nurse, no? Isang tao lang sila, at pag nag-absent yung safety officer, pati nurse absent din. So, if ever yung ganun yung situation po natin na yung assigned safety officer natin, siya rin yung yung assigned na na nurse or OH nurse. During the conduct of inspection, makikita talaga 'yan. At bawal na bawal po talaga 'yan kasi nga it is a separate requirement under the law, under the DO 198, no? Iba yung yung prescribed training for the safety officer at iba din yung prescribed training for first aider, no? Hindi pwedeng dalawang tao yung isang tao is dalawang function ang ang ginagampanan niya, like safety officer at saka nurse. So kung may natutunan kayo sa videong ito, paki-like na lang at paki-share na lang sa iba pang mga newbie safety officers. Hanggang sa muli nating pagkikita sa next ko na vlog. Again po, Safety Engineer Vlad.